Yo, what's up mga pingo? Welcome na naman sa another episode ngayong araw. Nag-vlog lang tayo kasi nga gusto ko i-share sa inyo na sobrang tipid ditong NMAX TEX-MAX. Hindi ako nagkamali ng pagpili sa motor na to. Grabe yung tipid. Pero ang gamit natin ay T-mode, touring mode, tipid mode. Yan yung kulay light blue. Kung makikita nyo sa screen, sa tachometer natin, sa meter display natin, kaya nang makikita natin. Kaya napakatipid. Binirit ko pa nga nagkambyo tayo ng 2 times. Utang saka overtake ko, bilis. Ayaw natin overtake sa kanan. Napakadelikado. Paano kung biglang umiiwas yung high ace? Yun ang sinasabi ko sa inyo, huwag kayong overtake sa kanan. Kasi minsan ng driver, hindi tayo nakikita sa kanan. Paabutin natin ng 100 kilometer yung trip meter natin para share ko sa inyo yung gano'ng katipid ang NMAX TEX-MAX. Kailan tayo para ingat lang. Madami ding pasalubong Paano ba makatipid sa gasolina sa pagmamotor? Kasi iba galit na galit galit na galit sa throttle. Dagang binabaw nila. Alam nyo naman sa pagmamotor, pag ganun din sa sasakyan, pag binabaw mo yung throttle or yung pedal, gas pedal, mas malakas sa gas kasi nga nagbubuga ng maraming gasolina yung fuel injector natin. Pag bubuka ng malaki yung throttle valve natin, ibig sabihin kailangan ng mas maraming gas kapag naka-open yung throttle valve. Di ko lang alam ang term para sa FI, sa may throttle body. May valve din kasi yun yung bumubuka. Pero sa pag piga ng throttle, mga 1/4, 1/2, balik, 1/4 ulit para magkaroon ka ng arangkada. Ito, touring mode, kasi mas matipid siya kasi sa S mode or sports mode. Kasi nga mas limit yung kanyang RPM. So mas limit ang RPM, di kagad nag-activate ang BBA. Pag nag-activate ang BBA, mas malakas sa gas. Yan. Saka mas matipid pag long ride, ganitong kalsada, walang masyadong traffic. Pero iba yung gas consumption natin kapag nasa city tayo. Ganyan lang, sundan mo lang yung mga sasakyan, makaka-speed ka na yan. Kung galit ka sa throttle, talagang malakas ka sa gas, hindi ka makakatipid. Kung aggressive kang magmaneho, kaya kung nagmamadali ka, lalakas ka sa gas. Kasi nga pipiga ka ng pipiga, gusto mong makauwi ka kagad. Talagang kalmado ka lang, kahit nagabihin ka, okay lang. Asa gusto mo tipid sa gas.
minsan, hatawin nyo naman. Yan na, 101.1 kilometer. Yan, na-ride natin. And titig natin sa gas consumption o fuel consumption, kung ilan ang makukuha natin. Ano yun na? Akyat, lusong, akyat, lusong, akyat. Ganyan ang senaryo natin dito. Dito naman na highway naman to, kaya matipid tayo sa gas. Ano lang, half throttle lang or pitik-pitik lang ng throttle. Ba? Pag may nakaka-overtake sa inyo na gaya nun, huwag niyong pansinin. Gusto mong makatipid ka sa gas. Saka hindi naman tayo na magkarera eh, no? Sa makauwi tayo, okay na yun. Siga. Inasa harapan nating sasakyan, hindi mo alam kung kakaliwa siya or didiretso. Kasi nga naka-signal light. Overtake na lang natin. Kaya ingat na lang. Ayun mga, maraming sasakyan, kaliwat kanan eh. Ano na, mga 50 to 70 lang yung takbo natin. Para may time tayo para makahinto. Yan, pitik-pitik lang mo. Nakaka 73 ka na. Kalmado lang pag naka-NMAX. Wait lang ha, napapasarap tayo. Hindi pa natin natitignan yung fuel consumption. Ito na, dahil nga open area, you know, 48 km per liter. You know, yun siya. Palitawin natin sa ano, sa meter display. Yan, long press natin. Tapos echo. Pabuti natin ang bar na medyo dumulo siya hanggang dito para makakita nyo, no? Yan na, right, yan o, 48 km per liter. Alright, nakita nyo na ba? Pitik-pitik lang sa throttle yan ah. Nag-asfalto sila. Alright. Nako po, wadikit sa motor yan. Iwasan natin yung mga tumatalsik. Pwede pala sa open road tong nakatimod. Dahil medyo birit-birit tayo, ano. Medyo bababa na konti. Siguro mga 47 km per liter yun. Yan. Yan ang ayayari dun.
Eh di pala pang long ride tong Timod. Pag sports ka, gusto mo aggressive, adrenaline rush, sa S-mode ka, check natin. Medyo bumiri tayo. Ayun nga 48.2 pa nga eh. Napabilis, napaganda pa. 48.2 km per liter. Kasi dire-diretso lang tayo. Saka gumagamit tayo ng cambio kapag nag-overtake. Kaya mas matipid. Alright. Kita nyo ba mga pahinga? Ito, ginawa. Bago lang itong McDonald's dito. Tapos dito sa tapat, Jollibee naman. Talagang tinapatan ng business ano. Pwede nang kumain dito. Marami na nakaparada. Maganda sa kanila, i-parking sila. Yung mga Jollibee saka McDonald's. Ibirit kaya natin para malaman natin kung ilan ang bawas. Ibibirit natin full throttle para makita natin yung bawas ng fuel consumption. Sarap din tong Timod kung nagtitipid ka, okay to. Para di masyadong gigil yung motor natin, para hindi siya ma-vibrate. Kaya naman mag-overtake basta kakabyo ka. Naku, hindi tayo makakarekta nito. Marami tayong kasabay. Wala pagkakataon. Nagwabike. Pantore lang talaga to. Wala, hindi tayo nakabuelo. Ganun talaga. Iba na nagsasabi na 50 pa lang, naka third gear na ako, naka Y-shift level 3 na tayo. Alam mo, sa scooter, more RPM, more acceleration. Yung kinakuha natin nun, yung sa nag-comment ay 0 to 100 acceleration. So kailangan mo ng mas bilis na RPM. Pag late kang nag-shift dito sa NMAX TexMax na Y-shift, hindi ka makaka-shift. Tulad ng ginagawa ko, pinabot ka ng 100, isi-shift ko pa sana ng level 3, hindi siya mag-shift kasi nakarekta ka na. Mas maganda kung below 60 na speed na itodo mo na yung shifter natin level 3. Hindi ito kagaya ng manual na matagal bago mag-shift. Ito mabilis mag-shift. Sa mga nag-comment, ayaw ko lang sagutin, baka sabihin na nagmamarunong ako. Siyempre marunong ako gumagamit ng motor. So yung shifter nito, yung Y-shift Primera, yung level 1 ng shifter is mahina hanggang papalakas hanggang yung Y-shift level 3 is mas malakas ang torque. Kaya mas maganda kung naka Y-shift level 3 ka na kapag gusto mo ng acceleration, gusto mong mas mabilis na ang maka 100.
Kaya yung sinasabi mong ang tagal, ang bilis ko mag-ship, yun ang dahilan kaya ang bilis ko mag-ship. Kasi pag level 1 mo lang yung shifter, ang tagal bago marangkada. Ganun yun mga pengyo. Kaya tama lang yung ginagawa kong pag-ship. Mas mabilis. Kadalasan nga pag mataas yung aking inakyat, level 2 ako ng shifter. Pero mga ganto-ganto lang, piga-piga ang throttle. Di naka-activate ang shifter natin. Mas matipid kapag hindi mo kagad inactivate ang shifter. Uy! Ano yun? Nagulat ako doon. Huwag kayong overtake sa sa liko Kakabulagaan tayo niyan. So ayun lang mga prengo, sobrang tipid nito. So na-full throttle ko na. Tingnan natin yung nabawas. 47.8 km per liter. So konti lang nabawas. Ibalik natin yung traction control para safe. Settings. Okay. Di pwedeng galawin ang traction control kapag umaandar yung motor. Ang tigis ang ulo no. So titigil tayo sa taas para activate kagad yung traction control. Ayan, okay na. Nakuha na yung traction control natin. Kailangan medyo mataba itong handle grip natin para sakmal natin. Medyo masakit sa kamay. Fuel consumption natin, katatas lang natin ng bugarin from Mabitak, Laguna. 47.3 km per liter. Ang tipid. Grabe yung tipid. Tapos average speed natin 37 km per hour. Trip time is 3 hours and 39 minutes. Coolant temperature yung ating radiator. Yan, 89 degrees Celsius. Siyempre yung voltmeter natin 14.4 volts. Sakto lang. Hinablog natin, share natin yung gaano katipid tong motor using riding modes na T-mode. Grabe. Na-amaze na naman ako. Buong ride din 128.3 km yung na-ride natin. Ang laki na yan. Parang long ride na rin yan Solo ride lang to mga pengino. Pero kung back ride, lalakas ng konti. Siguro kung 40 ang nakuha mo sa solo ride, 46 or 45 km per liter, tipid pa rin yan mga pengino. Kaya mga penga, gano'ng katipid yung NMAX nyo? NMAX V1, NMAX V2, 2.1, NMAX V3 standard, saka NMAX TexMax. Oy! So, gano'ng katipid yung mga motor nyo? Ito rin na-share ko ganito katipid. Alright. Sa highway matipid, pero consider mo yung traffic, baka umabot ng 40 km per liter, 38 minsan. Yan, alright mga prengo, comment na below. Yan, anong masasabi nyo rin sa aking na-share ngayon? Ano yan long ride. Alright, napakatipid. Alright mga prengo, hanggang sa muli sa another episode. Stay safe always, and bye-bye. Huwag kang racing.